Hilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya, upang supain niyo't ita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa kaniyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kaniyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang banal na Espiritu po ay isinugo ng Diyos Ama at Diyos Anak upang akayin tayo sa landas ng katotohanan. Sa pamamagitan ng Espiritu, nauunawaan natin ang lahat ng itinuro at ipinangaral sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga po sa ating pagninilay kahapon, sinabi natin na ang banal na Espiritu din ang tagapagbigay ng kaloob. Iba't ibang espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkaloob ng mga ito. Ang mga espiritual na kaloob na taglay ng mananampalataya ay kaloob mismo ng Espiritu Santo. At sa ating pagninilay kahapon, inisa-isa po natin at ipinaliwanag ang mga kaloob na ito. Ang kaloob ng karunungan, pagkaunawa, kaalaman, pagpapayo, katatagan, kabanalan, at banal na pagkatakot
sa Diyos. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, muling ipinaliwanag ni Jesus Nazareno na pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya tayo upang maunawaan natin ang buong katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba kung hindi ang Diyos, sapagkat magsasalita ang Espiritu Santo hindi ganang sa kaniyang sarili, kung hindi sasabihin niya ang kaniyang narinig at ipapahayag niya ang mga bagay na darating. Tunay ngang ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang Espiritu ng Panginoon ang siyang nagpapabanal sa atin. Ang Espiritu ng Panginoon ang siyang umuudyok at nagtutulak sa atin upang magsimba, upang magdasal, at upang sumamba sa Diyos na kataas-taasan. Ang Espiritong ito ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus Nazareno upang tayong lahat ilapit sa Diyos. Sa ating kapanahonan din, ang Espiritu Santo ang pumipigil sa kasalanan at nakikipaglaban sa kapangyarihan ng kasamaan ng sanlibutan ito. Ang isa pa sa mahalagang tungkulin ng Espiritu Santo ay ang pagbibigay sa mga mananampalataya ng karunungan upang lubos nating madama, maunawaan, at sundin ang kalooban ng Diyos. Sinasaliksik ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Ayon nga sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kaniyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang mananampalataya ay binigyan ng nakamamanghang kaloob ng Espiritu ng Diyos, nauunawaan natin kahit bahagya ang isipan ng Diyos ayon at sa pamamagitan ng pahayag ng kasulatan. Ang Espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang tayo'y magkaroon ng sapat na pangunawa. Ang ibinigay niya ay ang karunungan ng Diyos sa halip karunungan ng tao. Kaya nga anong sinasabi? Walang sino mang o anumang kaalaman ng tao ang makahihigit o makatutumbas sa pagtuturo ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, tunay nga pong nakapagbabago ng puso at kalooban ang banal na Espiritu. Hindi lamang ito iniwan ni Jesus Nazareno sa kanyang mga apostol at disipulo, kundi maging sa bawat isa sa atin upang maging gabay, patnubay, at tagapaghatid natin sa kabanalan at katotohanan. Kaya po, manalangin tayong lagi sa Espiritu Santo
na sa araw-araw ng ating buhay, tanglawan niya ang ating maduming kaisipan, na naway liwanagan niya ang ating magulong disposisyon sa buhay. At higit sa lahat, pahintulutan po natin ang Espiritu ng Diyos na kumilos ng higit pa sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.